Alam nyo, may mga salita, di ba, na parang may sariling bigat, may kapangyarihan. Mga coach na kapag narinig o nabasa mo, parang wow, ang talino. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na minsan, sa likod ng matatalinong salita, may, may bitag pala sa lohika? Yan ang alamin natin ngayon. Oh, eto. Ito yung viral quote in Tio Moreno. Pakinggan niyo mabuti. Many people think silence is a form of defeat, but our silence has actually protected many fake reputations and manufactured comms works. For some, silence may look like losing, but for us, it is a win because once we speak to the right people, the damage will be irreparable. Grabe ang bigat, no? Parang linya sa isang action movie. Ramdam mo yung pahiwatig ng isang sekretong kapangyarihan na yung pananahimik, hindi pala yan kahinaan. Isa pala yung alas na itinatago lang para sa tamang pagkakataon. Kaya gets natin kung bakit ang bilis nitong kumalat. Aminin na natin, ang ganda pakinggan, nakakadala, ang tapang ng dating. Pero teka muna, kailangan nating tanungin, yung pundasyon ba ng argumentong to, matibay ba talaga? Yan yung misteryong sisilipin natin. Okay, game. Simulan na natin tong pag-dissect. At syempre, sa kahit anong investigasyon, kailangan natin ng tamang gamit. Ang gagamitin natin ngayon, isipin nyo na lang, isang magnifying glass para sa lohika. At ang tawag sa ating tool ay syllogism. Huwag kayong matakot sa salita. Ito lang yung ating logical microscope. Sobrang simple lang ng idea, may dalawa kang statement o premise, tapos mula sa dalawang yan, bubuo ka ng isang konklusyon. Halos lahat ng argumento, yan ang blueprint. So gamit yung syllogism, gagawin nating parang puzzle yung quote. Hahatiin natin sa 3 piraso, yung major premise, yung minor premise, at yung konklusyon. Tapos, titingnan natin, magkakabit ba talaga yung mga pyesa? Ayan na, dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Dito na tayo magiging mga detective. Hahanapin natin yung mga, alam mo yun, mga hidden flaw sa mismong DNA ng argumento. At heto na, ang pinakaugat ng buong problema. Nagsisimula sa iisang salita lang, silence o pananahimik. Ang critical dito, yung salitang yan ginagamit para sa dalawang magkaibang bagay. Una, pananahimik bilang pagsuko, yung wala ka nang masabi. Pangalawa, pananahimik bilang isang matalinong strategiya. At dahil dyan, dito na pumapasok yung tinatawag na four-term fallacy. Kasi, para gumana ang isang syllogism, dapat 3 terms lang ang pinag-uusapan nyo. Pero dahil 2 ang kahulugan ng silence dito, para ka na ring nagdagdag ng pang-4 na player. Anong resulta? Ayon, hindi na nagko-connect yung mga idea. Para kang may tulay na biglang naputol sa gitna. Walang koneksyon. So para mas malinaw, 2 yung malaking butas sa lohika dito. Una, yung equivocation. Yun yung paggamit ng iisang salita pero para sa 2 magkaibang konsepto. Pangalawa, non sequitur, na ang ibig sabihin, yung konklusyon na it is a win ay hindi naman talaga sumusunod doon sa mga naunang sinabi. Lumundag lang siya doon, hindi konektado. Okay. So, malinaw na yung lohika. May problema. Sera. Pero kung sira pala, bakit ang lakas pa rin ng dating? Bakit ang bisa pa rin ng quote? Bakit tumatama pa rin sa atin? Kasi ang sekreto wala sa lohika, kundi nasa reframing. Isa itong napakatalinong teknik sa rhetoric. Ang ginagawa nito, kinukuha niya yung isang bagay na medyo negatibo ang tingin, tulad ng pananahimik bilang pagkatalo, tapos binibigyan niya ng bagong frame, ng bagong anggulo, at bigla na lang, yung dating kahinaan, nagiging isang nakatagong kalakasan pala. Galing, no? Kahit sablay sa lohika, panalo naman sa emosyon. So ngayon, alam na natin yung sira, paano natin aayusin? Susubukan nating i-repair, i-rebuild yung quote para maging sound yung logic niya. Pero nandun pa rin yung bigat, yung dating. Okay, option 1, yung logically sound version. Dito, inaayos natin yung fallacy sa pamamagitan ng pagiging sobrang linaw. Sinasabi natin agad kung anong klase ng pananahimik ang tinutukoy, yung strategic silence. At ito ang nagiging puso ng inaayos na version. Ang aming pananahimik ay hindi kakulangan ng tugon. Ito ay paghahanda para sa isang mapagpasyang tugon. O di ba? Pansinin nyo, ang linaw-linaw, walang paligoy-ligoy at sumusunod na siya sa tamang daloy ng lohika. Pero paano kung gusto mong ma-maintain yung punch ng original, yung parang angas niya?
Dito papasok si option 2, ang comms version. Imbes na pag-isahin yung dalawang klase ng silence, pinagkokontrast niya. Pinapakita niya yung pagkakaiba ng dalawa para mas lumabas yung bigat ng mensahe, pero sa paraang logical pa rin. So bakit gumagana tong mga bagong version? Simple lang. Una, nililinaw nila kung anong pananahimik ba yung pinag-uusapan. Dahil dyan, nagkakaroon ng malinaw na link kung bakit ito isang panalo. At ang pinaka-importante sa lahat, tinatanggal nito yung non sequitur. Kaya yung konklusyon, natural nang dumadaloy mula sa mga premise. Buo na ulit yung tulay. At dito, kitang-kita na natin ang pagkakaiba. Sa kaliwa, yung orihinal, isang argumentong may butas, may mga piyesang hindi magkakatugma. Tapos sa kanan, yung inayos na versyon, isang matibay na istruktura, lahat ng parte konektado. Yan ang hitsura ng isang sirang argumento kumpara sa isang solidong pangangatwiran. At para sa huli, iiwan ko kayo ng isang hamon. Isipin nyo, ano pa kayang ibang makapangyarihang katotohanan na naririnig nyo sa araw-araw ang posibleng may tinatagong mali sa lohika? Gamitin nyo yung mga natutunan natin ngayon, maging mas mapanuri, magtanong, at laging hanapin ang buong tulay, hindi lang yung magandang pakinggan.